Nakausap ko yung Philippine Navy kanina, and they were saying na since 2021 pa pala may ganun sila fishing ban, pero hindi naman talaga nila strictly ini-implement yan. So my next question to the Philippine Navy kanina, paano meron naman sila moratorium ngayon na June 15 manghuhuli na sila ng mga dayuhan na papasok. Sabi naman ng Philippine Navy, babantayan daw nila, sasamahan nila yung mga fishermen natin. I don't know, it remains to be seen kasi ang lawak na lugar na yan, tapos ilan lang yung barko ng Navy natin. Pero definitely, even the DFA is telling me na, we will not follow that, Congressman Tulfo, kasi waters natin ito, WPS, di sila pwede manghimasok na ito. We will let our fishermen. Kausap ko rin kanina si dating Justice Carpio ng Supreme Court, sabi niya gano'n, pwedeng i-elevate na itong matters na ito sa United Nations kasi parang medyo sobra na. Pero talagang tables are open pa rin po for the Philippines to elevate, yun nga po, elevate this to the UN. Pero diplomatically speaking, wala na ba talagang pag-asa for diplomatic talks? Sarado na ba ang pintuan natin sa China? I will leave that to our diplomats. I will leave that to the DFA at saka sa executive branch. Pero kung ako ang tatanungin mo as a lawmaker, as a Filipino, at saka tingin din ng mga ibang kababayan natin, enough with the diplomatic talks kasi walang nangyari. It's just falling on deaf ears So, ano pang saysay? So, the only option right now is siguro we will elevate it to the United Nations Council. Konchacha lang po, kasi parang in a recent interview, parang sinasabi ko ni Senate President Cheese Escudero na parang hindi raw po priority ng administration yung economic charter change, and parang yun nga po, sa pagpasa sa Senate mukhang hindi po siya malabo pa matutugan. Hindi pa nag-uusap kasi, pero before the speaker left, I was advised na magkakaroon sila ng meeting yata, the President, the Senate President, and the Speaker of the House para isa sa mga agenda yung charter change na yan. So, I don't know kung where will they arrive, pero isa sa mga pag-uusapan, priorities. And then, of course, yung mga coordination by Congress and the Senate sa other mga bills, lalo na yung mga priority bills ng Pangulo. So parang pwede pa pong mag-change of heart kung ganun yung nasa nakikita niyo. Depende siguro nasa Pangulo na yun. Kung sasabihin ng Pangulo, suddenly na important ito, kailangan natin ito. Kasi kung titignan mo, ang dami kasi mga pangako na investments, di ba? Every time he goes abroad, marami siya mga bitin na mga promises. Pero ang problem, pagdating na dito, ang dami kasi mga requirements, ang dami with this economic provisions, medyo babawasan yung para makapasok yung mga foreign investments. Sayang naman yung mga foreign direct investments dahil sa mga batas natin, nahihirapan tayo. At saka ang daming mga pledges sa Pangulo, pero pagdating na dito ng mga malalaking company, nahihirapan sila because of our constitution on investments. Get your acts po sa Eddie Garcia Law na pirmahan na ni Pangulong Marcos, at bilang may karanasan din po kayo sa television, gaano ba kahalaga na mapaiting pa yung proteksyon sa mga manggagawa natin sa movie and television? Hindi lang dapat sa manggagawa sa movie and television, pati sa media. Kung marami tayong mga kababayan, huwag na tayo lumayo kasi mga kababayan natin, karamihan dito pag nag-retire, walang retirement benefits, walang mga packages, walang mga social security, Medicare, etc. etc. So, I agree to that. Dapat, I totally agree. Hindi lang dapat yan. Panawagan ko na rin siguro na sa Senado na ngayon yung bill na ipinal natin, media workers, nandun nakapending sa Senado. Sa panawagan natin, sa chairman ng committee, kung sino may bagong committee ngayon, sa public information, baka pwede na po, sir, ipasa na ho yun, kasi marami rin media sa ating bayan. Kung mabuto tayo sa bagong Pigment Servicio Fair and yung mga recent sorties ng BPSF sa Mindanao, sa Tawi-Tawi. Kasi daw po may mga narinig ako na parang sinasabi daw nila, kaya daw ginagawa ang BPSF sa Mindanao ay para mahilot daw yung nalalambot na ratings ni Pangulong Marcos sa Mindanao. Especially nga na i-counter daw yung influence ng mga Duterte daw doon. Ano pong reaction po ninyo doon na parang bakit pinagpo-focus ngayon ng BPSF sa Mindanao para lang mahilot yung survey ratings ni Pangulong Marcos sa Mindanao? Hindi naman. Actually, BPSF campaign, nandito siya sa Benguet. Okay? Tapos, before that, nasa Mindoro.
82 provinces, and according to the speaker, tatargetin 82 provinces. Lahat yung bibigyan. I think pang 20th na yata yung Mindanao. Yung susunod, after this, I believe, nasa Batanes yata, or Apare. Meron yata. So, dito sa Luzon. So, parang pag ganon ang pero 82, ang target talaga ng 82 provinces na dadaanan ng servisyo fair. Pero hindi po ba ito in no way parang massaging the president's saging ratings po ba? Kasi yun ang pakiramdam po ng mga ibang nag-aano. Alam mo sir, hindi naman natatakbo ang Pangulo di ba? So by 2028, bababa at bababa ng Pangulo. So bakit pa niya kailangan na nga ayusin yung rating niya, mga ngampanya siya. And we can see naman the President is doing his best, nga trying to keep the promises that he was saying na sabay-sabay na babangon. Ito nga, yung isa sa mga nga promise niya na sabay-sabay na babangon, yung serbisyo ng gobyerno dadalhin sa tao. Alright, thank you very much. Thank you.